Napansin niyo ba, tuwing may ililibing na kamag-anak o kaibigan, laging pinapaiwan sa bahay ang mga buntis. Sabi ng mga matatanda, bawal na bawal daw humakbang sa sementeryo ang isang babaeng nagdadalang tao. Pero alam niyo ba kung bakit? Ito ba ay dahil lang sa pag-aalaga sa kalusugan ng nanay, o may mas malalim at nakakatakot na dahilan na pilit nating iniiwasan? Ngayong araw, hihimay natin ang mga misteryong nakabalot sa pamahing ito. Kung ikaw ay buntis o may kakilalang nagdadalang tao, panoorin niyo ito para sa inyong kaligtasan. Isa, ang takot sa ligaw na espiritu. Sabi ng mga matatanda, ang sementeryo ay punong-puno ng mga ligaw na espiritu at negatibong enerhiya. Ang mga sanggol sa sinapupunan ay itinuturing na pure o napakalinis ng aura, kaya naman madali silang ma-attract o mapansin ng mga hindi nakikita. Pinaniniwalaan na kapag sumama ang buntis, maaaring sumama o kumapit ang mga espiritong ito sa bata na magiging dahilan ng pagkakasakit pagkapanganak. 2. Ang banta ng i-aswang sa sementeryo. Sa tradisyonal na paniniwalang Pinoy, ang sementeryo ay tambayan din ng mga aswang dahil sa amoy ng kamatayan. Sinasabing ang amoy ng sanggol sa sinapupunan ay napakatamis para sa kanila. Ang pagpunta ng buntis sa libing ay parang paglalantad daw sa bata sa panganib. Kaya para makasigurado, mas mabuting manatili na lang sa loob ng bahay. 3. Ang bigat ng emosyon o grief. Sa lohikal na aspeto, ang libing ay punong-puno ng pighati at matinding kalungkutan. Ang stress at iyak sa paligid ay hindi maganda para sa kondisyon ng isang buntis. Sabi ng mga matatanda, ang bigat ng damdamin sa libing ay pwedeng makaapekto sa development ng bata, o kaya naman ay maging dahilan ng selos ng kaluluwa ng pumanaw. 4. Iwas malas sa kinabukasan ng bata. May mga pamahiin din na kapag nakakita ng kabaong o hukay ang isang buntis, maaaring maging sakitin o magkaroon ng malungkot na tadhana ang bata paglaki. Ang sementeryo ay simbolo ng katapusan, habang ang sinapupunan ay simbolo ng bagong simula. Sabi nila, hindi raw dapat pinagsasama ang enerhiya ng buhay at kamatayan sa isang lugar. 5. Ang tipabalat o panabla. Kung hindi talaga maiwasan na pumunta, may mga ginagawa ang mga matatanda para protektahan ang buntis. Halimbawa ay ang pagtatali ng pulang tela sa tiyan o paglalagay ng asin sa bulsa. Pero sa kabila nito, ang laging payo pa rin nila, huwag na lang sumama para walang pagsisisihan sa huli. Kayo, naniniwala ba kayo na delikado para sa mga buntis ang pumunta sa sementeryo? O baka naman para sa inyo ay sapat na ang pag-iingat at pagdarasal? I-comment nyo ang inyong karanasan o ang mga kwentong narinig nyo mula sa inyong mga lola. Sana ay nakatulong ang videong ito mula sa Dream Science EA. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang misteryo, pamahiin, at kahulugan ng inyong mga panaginip. Hanggang sa susunod nating biyahe, ingat kayo lagi.